Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Hindi po biro ang mag-alaga ng mga anak, lalong-lalo na kung sila ay may espesyal na pangangailangan. Tatay ka na, nanay ka din. Mag-isa pong pinapasan ang lahat ng sakripisyo para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At ngayong araw po na ito ang kwento ng ating letter sender dito po sa Dear Dimples. Dear Dimples, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Willie Gutaba, 59 years old, isa po akong ama na nagsisilbi na ring ina sa 3 kong anak na may special needs. Simula nang pumanaw ang aking asawa noong 2018 dahil sa cancer, mag-isa ko na silang tinataguyod. Sa maliit kong kinikita bilang mananahi, pilit kong pinagkakasya para sa aming 4. Mahirap man, kinakaya ko ang lahat ng pagsubok sa tulong at gabay ng Panginoon. At tanging hiling ko sa araw-araw ay manatiling malusog ang aking mga anak at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nagpapasalamat, Willie. At ngayong araw po na ito, kasama natin si Tatay Willie, isang ama po na mag-isang tumataguyod ng kanyang 3 anak na lahat po ay may special needs. Kaya naman sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ng kanyang sakripisyo at pagmamahal para sa kanyang mga anak. Good morning, Tatay Willie. Good morning po sa inyo. Kamusta po muna ang inyong mga anak? Ano po ba ang kanilang mga espesyal na mga pangangailangan? yung kailangan po talaga nila, ma'am, kasi gusto ko sa mga check-up po talaga. Kasi nasa kalagayan nila, kasi gusto ko talaga malaman ko bakit sila gano'n. Ano po ba ang kalagayan ng 3 ninyong anak? Kasi yung minsan kasi sila alis ng alis, minsan lalo na yung pangatlo ko, yung lalaki ko, hindi po mapirmi sa bahay, umaalis po, naghahakot ng basura. Kaya yung bahay namin na hindi pa yari, punong-puno na ng basura. Tapos sila po ba ay napadiagnose ninyo before or meron po bang diagnosis bago po ninyo? Kasi nung pinanganak naman po yun, ma'am, normal naman po sila. Kasi nung sinabi naman ng doktor nung sa ospital na normal lahat. Pero habang lumalaki po sila, parang napapansin ko noon na parang lumalaki yung katawan pero yung isip nila parang naiiwan po. So, ang inyo pong anak na panganay, ilang taon na po siya? 26 years old na po, magto-27 ngayong September. Opo, pero kapag po gumalaw at sa pag-iisip? Ayun, malalaan mo siya. Kasi kung pag gumalaw yun, medyo siya. At saka pag nagsalita, malalaan mo talaga po siya na talagang special siya. Kaya lang sa ngayon, yun po yung ko. Ganon din po yung pangalawa ko. Yung pangalawa ko naman, medyo hirap siya magsalita. Maghirap siya magsalita kasi parang bulol. Pero malaking bahay po. Mas malalaki pa sa akin. Lalo na yung lalaki ko, hindi talaga siya gano'n nakakapagsalita. Hindi mo maintindihan. At ilang taon na sila, Tatay Willie? Yung bali yung panganay ko, 26. Tapos 23 yung pangalawa. Yung pangatlo ko, 22. Bali, ito ay mga dalaga at binata Ay, na, opo, no? matatangkad po. Mas matangkad ba sa akin? Ayan, yan po. Ayan sila, nakikita natin sa picture. Tatay Willie, paano mo ngayon itinataguyod ang iyong pamilya? Kasi 3 sila. Po, sa pananahi po. Kasi may 2 akong makinas doon sa amin. Isang high-speed at isang aging. Doon ko kinukuha lahat yung pangangailangan namin sa araw-araw. Lahat, bayarin lahat. Doon lahat kaya talagang kailangan ko. Kaya nga kumisan hanggang madaling araw ako nananahiing. Minsan kasi walang nagpaparepair. Opo. Kasi doon lang naman ako kumikita. Pag may magpaparepair sa akin, paputol baston, tapos yung magpapatahi ng uniform. Katulad po ngayon, image. Tapos na yung pasukan, medyo mahina na po ako ngayon. Opo. Kasi yung pasukan, doon ako medyo malakas kasi marami nagpapatahin ng mga school uniform, mga gano'n yun. Ngayon talaga napakahirap. Tatay Willie, bukod sa ganyan po sa inyong pinagkakitaan, ano pa po yung mga pagsubok na pinagdadaanan at pinagdaanan ninyo? Sa pagsubok, kota na yata ako Kasi sobra. Kota na, tatay. Sobra na po. Parang pag binigyan pa siguro ako, ngayon baka hindi ko na kayanin. Kasi sa una pa lang noon, yung anak kong lalaki nadulas yun. Naku, siya parang nabagok. Halos 2 buwan siya sa ospital. Talagang, Tapos yun,
2022 yun. Tapos nung dumating ang pinakamalakas na pagsubok na dumating sa akin po ay yung namatay yung bunso. Ng 2023, December 20. Ilang taon po siya nun, tatay? 19 years old lang po, natulog lang siya. Tapos kinabukasan, hindi na nagising. Yun doon ako talagang... I could imagine, tatay, napakahirap sa magulang yan. Sabi nga nila, wala daw mapagsidlan ang sakit na mararamdaman ng magulang kapag ikaw ay nawalan ng anak. Oo. Wala ako sa sarili noon, ma'am. Tapos, ng 3 araw na siya nakaburol, yung anak ko na naman uli na bagok, hindi naman ho siya makalakad. Habang may nakaburol, nasa ospital naman po ako kasi hinatid ko naman siya. 1 buwan naman siya At doon. dahil mag-isa ka na lang nito, Opo, mag-isa lang po tatay. talaga. Tapos wala namang iba kung hinihinga ng tulong mga kapitbahay. Mga ano kasi galit nga sa akin yung mga ang kapatid ko naman, ate ko matanda na, hindi na rin. Talagang mag-isa ko yun. Nakikiusap ako sa ospital na iiwan ko. Talagang pumayag sila. Naiwan ko sila doon 1 buwan yung lalaki ko. Tapos bumalik na ulit ako sa bahay kasi nakaburol yung anak ko. Tapos yun. Tapos nung yung talagang, tapos siyempre, sa hirap ng buhay, wala akong mahingan. Yun. Talagang tulala ako noon. Tiniis ko lahat. Tapos tinagpas ko kami na may nakaburol. Tapos yun po talaga. Akala ko yun na yung huli. Tapos pagkataas ng libing, ako naman na ospital. Kasi hindi naman ako siguro nga sa Tatay, sa lahat po ng pinagdadaanan ninyo, personal at lalong-lalo na po sa inyong mga anak, saan po kayo umuhugot ng lakas ng loob para magpatuloy sa araw-araw? Sa Panginoon, ma'am. Basta may pagsubok, dasal lang. Dasal ng dasal hanggat... Kasi pag nagdasal ka o lumapit ka sa kanya, ma'am, parang nababawasan yung sakit, yung kalalang pansan. Pero bumabalik din siya pagka yung naaalala mo. Kaya ayun. Tapos akala ko yun na yung huli Kasi, pero yun po talaga pinakamatindi. Tapos yun, ito naman bago, ako naman na mild stroke. Oo, tatay, grabe po ang mga pinagdadaanan ninyo. Paano po ang mga dasal ninyo sa araw-araw? Siguro kuta na rin ako sa kakadasal araw-araw na tuwing Sabado nagsisimba na rin po ako. Kasi dati, ngayon talagang kahit busy ako, kahit maraming sinisingit ko po talaga magsimba. Tama po. Opo. Na ako mag-isa. Tapos yun, para lang may taguyod ko sila. Tatay, napakalakas po ng inyong puso. Minsan, Sobra ang po. katawan po natin ay maaaring mag-fail. Ito pa ay talagang panghinaan tayo ng katawan. Pero kapag ang ating puso at isipan ay patuloy na nananampalataya, Ay, binubuhay opo, ma'am. tayo niyan Opo. sa araw-araw. Ang Totoo Panginoong po Diyos yan. talaga ay may paraan para tayo ay palakasin ang ating loob. At nawa po tayo, ang dasal ko sa araw-araw ay sana wag po kayong panghihinaan ng puso at ng isipan dahil may 3 pong umaasa sa inyo Yan ng po. inyong pagmamahal. Opo. Tatay, ano po ang pinakapayo ninyo sa mga mag-isa ngayon, mga solo parents ngayon na nagtataguyod ng kanilang mga anak, sa kanilang mga sarili? Naku, ang payo ko sa kanila, laban lang hanggat nabubuhay. Gadasal at nandoon ang para maging malinaw ang isip mo, para mapakalaking tulong kapag may problema. Tumaas ka lang sa Panginoon, magdasal ka, tulungan ka, gabayan ka, lahat yun. Ma'am, nakakasurvive ka. Oo, talaga. nakakayanan, Opo, tatay? sobra. Opo, Kaya naniniwala po ko dyan. Tatay, siguro panghuli na lang po. Ano po ang mensahe ninyo sa inyo pong mga anak? Pwede nyo pong isa-isahin, pwede pong buuhin. Sa mga anak ko, talagang hanggat ako'y nabubuhay, talagang nandiyan ako sa kanila. Talagang mahal na mahal ko sila simula nung kami magkakasama na. Kaya di bali na ako walang makain basta ang mga anak ko meron. Di bali na ako magutom o basta sila. Di na talagang yun ang talagang ko sa kanila na sana magkaroon sila ng magandang buhay. Kung ako siyempre matanda na ako Opo, tatay. Mawawala din ako. Ilang Kaya taon na po kayo, tatay? 59. 59, Mag-59 opo. na ako ngayong December 12 po. Ay,
Ay, happy birthday po sa December 12, Tatay. Oo nga. Opo. Tatay, ang maganda sa inyong kwento ay nakikitaan ko na ang buhay maaaring maraming ipadala sa iyong pagsubok. Pero pag ikaw ay patuloy na lalaban, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong umaasa sa iyo, kagaya po ng inyong mga anak. Ang Diyos ay may awa sa araw-araw. Laging may pag-asa. Tatay, maraming salamat po sa inyong panahon. Tatay, thank you po at i-wish ko po talaga at ipipray ko po na ma-bless po kayo ng good health palagi para ang inyong pong pangangatawan ay lagi niyong maalagaan ng inyong mga anak. Tatay Willie, meron po ba kayong mga gustong batiin, pasalamatan? Wala na po. Wala na po. Maraming salamat, Tatay Willie. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.